Mga kapatid, mainit na balita, no. Nababahala ngayon ang Pentagon, ang Amerika, no, sa mabilis na paglakas ng China, lalong-lalo na pagdating sa nuklear. No, nauungusan na nga ata mga kapatid ng China, no, ang puwersa ng Amerika. At sa mga pagkakataong ito, alam nyo naman, kapag ang Amerika ay nakakaamoy na parang banta sa kanilang seguridad, mga tol, nagdideklara ng gera yan, humahanap ng butas yan, mga tol. No, lalong-lalo na pag meron silang pinag-iinteresan, no? Ngayon, mga kapatid, ang Pentagon ay nagpahayag na nababahala sila sa mabilis na paglago at paglakas ng nuclear force ng China. No, ito ang ating panonoorin. Bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Syempre bilang isang Pilipino, mahalaga may pakialam tayo rito, mga tol. Dahil kapag ka nagkaroon ng isang matinding labanan, talagang damay-damay lahat, lalo na pag ang pinag-uusapan nuclear. Wag naman sana, no? Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to, mga tol. Nagbabala ang Pentagon na lalong lumalakas ang nuclear force ng China. Sa kasalukuyan, may 600 nuclear warheads ang China at bumubuo pa ito ng mga bagong intercontinental missiles ayon sa Pentagon. Biruin mo, no? 600, 600 mga tol na nuclear warheads ang hawak-hawak ngayon ng China, na kung titignan mo, mga tol, wala pa tayo sa pinakadulo ng daliri kung makikipagtapatan tayo ng puwersa sa China. Sobrang lakas ng bansang yan, mga tol. Lalong-lalo na dun sa 600 na nuclear warheads na yun, mga tol. Baka lima lang ang ibagsak sa atin ng ganyan. Talagang lipol tayo eh. Pero syempre, wag naman sanang umabot sa mga ganun, no? Pero eto nga yung ikinababahala, mga tol, ng Pentagon. Dahil kilala naman natin ang ugali, no? Kung ang dati, ang Spanish, Japan, USA, mga tol, sila yung mga mananakop, 'di ba? Wala pa namang kakayanan ng ang China noon eh. Ngayon pa lang naman sila lumalakas eh. Ngayon pa lang naman sila lumalago eh. Kaya hindi malabo mangyari na ngayon sila yung modernong mananakop, mga tol. Kumbaga sa isang tao, yung dating mahirap ka, simple ka lang, pero nung nagkaroon ka ng kayamanan, bigla kang yumabang. Yun na talaga yung ugali mo eh. Yun yung pinangangambahan natin, mga tol, dahil ngayon ay nagiging matindi at nagiging agresibo ang China sa pagpapalawig o sa pag-angkin ng mga teritoryong hindi kanila. At ngayon nga, na sobrang lumalakas na ng husto ang kanilang puwersa, mga tol, wala na silang kinakatakutan. No? Tuloy natin. Ang China na rin nila ang may pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo. Oh, ayan, no? Sila ang may pinakamalaking hukbong dagat sa buong mundo. Kaya kahit i-deploy natin ang ating lahat ng kakayanan natin, yung warship natin, mga tol, hindi tayo uubra. Sila daw, mga kapatid, ang umano'y pinakamalaking hukbong sa sandatahang pandagat sa buong mundo, sa buong mundo. Habang ang hukbong panghimpapawid naman ito ay kasing lakas na ng sa Estados Unidos. Naku po, habang yung hukbong panghimpapawid naman nila, yung Air Force nila, mga tol, kasing lakas na ng sa Amerika. At hindi malabo, mga tol, na dahil nga sa patuloy na paglago ng kanilang puwersa, mahigitan pa nila ang Estados Unidos. Nahigitan na nga nila sa naval forces, nahigitan pa nila pagdating sa Air Force. Napansin din ng Pentagon na pinalalawig ng China ang pakikipagtulungan nito sa Russia. Kabilang na nila ang pagsuporta nito sa military industry ng Moscow. Nakaalarma na rin nila ang partnership ng Russia at North Korea. Hindi rin inaalis ng Pentagon ang ideya na posibleng binibigyan ng Moscow ang Pyongyang ng weapons technology na ginagamit umano nito sa sarili nitong nuclear program. Tatlong mga komunista to, no? North Korea, Russia, at saka China, mga tol. Ito yung may posibilidad na pagdating ng panahon talagang, alam mo yon, magdedeklara ng laban to. Giit pa ng Pentagon na ang pagsasali ng teknolohiyang ito ay salungat sa pampublikong pahayag ng China na tutol ito sa paggamit ng nuclear weapons sa Korean Peninsula. O, di ba? Tutol sila sa paggamit ng ganon, pero magtataka kayo, bakit kayo patuloy na gumagawa kung tutol naman pala kayo? 'Di ba? Kumbaga sinasabi mong tutol ako sa droga, pero
Patuloy kang gumagawa, ikaw nagluluto, ikaw nagbebenta. 'Di ba? Kalokohan mga tol. Eto ituloy natin tong balitang to mga kapatid, no? Mula rito sa international media na WION. About pa rin dito sa topic na to, no? Sabi rito, ang sabi ng Amerika, no, China has more than 600 operational nuclear warheads mga tol, no? Nababahala na, natatakot na mga tol, oh. Kinakabahan ng Amerika dahil pati yung puwersa nila inalalagpasan na ngayon ng China. The United States has said that China's military power is growing at a pretty unprecedented rate. Pero posible mga tol na meron ding hidden agenda itong Amerika, no? Posible mga tol na sinasabi nila to para magkaroon sila ng dahilan o magkaroon sila ng reason para magdeklara na ng gera sa China. Pwede nilang sabihin na ang China ay banta na sa pandaigdigan, no? Kailangan na nating supilin. Pwedeng ganun mga tol. Katulad na dati nung ginawa nila sa no? Afghanistan ba 'yon? Kung saan sinabi nila meron daw dong weapon of mass destruction at kinababahala nila kaya nilusob na nila mga tol, no? Pero wala namang nakita. The Pentagon's annual report has said that Beijing is making its most ambitious move yet, a massive expansion of its nuclear arsenal. And our next story details as to how the American assessment says that China is in fact rapidly working on its goal of expanding its long-range missiles, which can head deep within the United States of America. Take a look. China's military rise is reshaping global power dynamics. Its arsenal is expanding. Its ambitions are soaring. Its defense spending has doubled in the past decade. Biruin mo, no? Ang galing kasi isa lang ang presidente nila mga tol sa mahabang panahon eh. Yun ang kinagandahan talaga kapag isa lang ang presidente mo sa mahabang panahon. Tapos yung presidente mo hindi tyrant, na katulad nung sa sa Syria. Kasi yung sa Syria tyrant kasi yun eh. Pero kapag ang presidente mo mga tol, ang goal niya talaga is paunlarin yung bansa mo. 'Di ba? At nananatiling siya lang sa napakahabang panahon, matatapos at magagawa niya talaga lahat-lahat ng proyekto niya, 'di ba? Kasi isa lang yung polisiya niya eh. Unlike kapag every 6 years napapalitan, urong-sulong pag ganun eh. 'Di ba? May ganitong polisiya, may ikipagkaibigan sa China, may papalit after 6 years ganito polisiya, may ikipaglaban sa China. 'Di ba? Palalakasin ng hukbo. After 6 years papalitan, yung magiging kapalit, maikipagkaibigan na naman sa China. Alam mo 'yon? Pero yung sila mga tol kay Xi Jinping mula pa nung maupo yan mga tol, talagang meron na siyang ginol at nakikita natin na talagang tinutupad niya. Pinapaunlad niya talaga yung nilang hukbo nila. Beijing is transforming into a dominant force across land, sea, air, and space. Grabe, no? Kapag etong China talaga naging pinakamalakas na sa buong mundo, mga tol, wala nang makakapigil sa kanila maliban na lang kung pagtulong-tulungan sila, no? Kasi tatlo silang magkakakampi, di ba? Ngayon, naikipagkasundo na rin ng China sa India. Malakas din ang India, mga tol. Pero hindi pa tayo, hindi pa tayo kumbinsido na totoo yung paikipagkasunduan nila dyan. Pero etong tatlong bansang to, Russia, China at saka North Korea, yan talaga, no? Yan ang magkakampihan bandang dulo pag nagkaputukan talaga. Tapos yung mga kaalyado ng Western countries, mga Western allies, sila magtutulungan. Pandaigdigan talagang labanan yun. The latest Pentagon report reveals that China is rapidly accelerating its nuclear weapons program, with more than 600 nuclear warheads already in its stockpile. China has added more than 100 warheads in the past year alone. The People's Liberation Army is projected to possess over 1,000 warheads by 2030. Grabe. This would represent one of the fastest nuclear buildups in history, challenging decades of US strategic dominance. So pinakamarami pa rin ang Russia, no? 5,889. Sumusunod dito ang Amerika, sumusunod na ang China, mga tol. So dito by 2030 daw nasa 1,000 na itong nuclear arsenal nitong China. Though in terms of total nuclear arsenal, it is still below the stockpile of Americans and Russians.
What is more alarming for Pentagon is that Chinese military is developing a new conventional ICBM that could strike Hawaii, Ooh. Alaska, and the continental US. Pentagon's annual report says that China's military rise doesn't stop there. Its navy is now the world's largest by fleet size, boasting modern destroyers, submarines, and aircraft carriers. So mas marami at mas malaki na etong hukbo ng China sa karagatan. Pero syempre mga tol, pagdating sa kasanayan, medyo duda pa tayo dyan, no? Kasi iba pa rin talaga yung meron ng experience kesa sa ano pa lang, kumbaga bagong salang ka pa lang. Malaki nga yung puwersa mo, pero ang tanong, sapat ba ang kakayanan ng yung mga sundalo, di ba? Kayang-kaya kang gapiin ng ng mas onte pero masanay. The PLA Air Force is expanding its long-range capabilities, conducting joint bomber drills with Russia and exploring new overseas operational locations. China's investments in space weapons signals its determination to neutralize the US's orbital advantage. The Pentagon warns that this dramatic expansion in nuclear and military capabilities would upend the global balance of power. As China builds its arsenal, it is also intensifying efforts to modernize its military infrastructure. Grabe yung mga itsura ng mga sasakyan. Kala mo na mga nasa video game lang dati itong mga ganitong itsura eh. Advanced missile systems to hypersonic weapons. Beijing is preparing to assert its dominance in any future conflict. Adding to the tensions is the incoming Trump administration, which promises to take a hardline approach to counter Beijing. President-elect Donald Trump's policies are expected to focus on economic pressure, military containment. Trump is seeking to fill his administration with China hawks. With its military ambitions spanning nuclear expansion, naval dominance, and aerospace advancements, China is positioning itself as a formidable global challenger. The world watches with unease as a new arms race intensifies. Bureau Report. Kaya nga mga tol, napapansin na ng Amerika na talagang sobrang lumalakas ang puwersa ng China. Kaya tignan nyo kung saan siya binabanatan ng Amerika, no? Ekonomiya. 'Di ba? Merong mga sinasanctions, merong mga binaban, 'di ba? Ban ng export at hindi na pinapayagan kumuha pa o bumili ng mga alam mo yung mahalagang sangkap, no? Maraming binabanata ng Amerika sa China ngayon. Syempre kapag napabagsak nila yung ekonomiya, hihina yung buying power, 'di ba? Hihina kasi yung kita, hihina yung buying power, maapektuhan yung progreso ng paglago ng militar nitong China mga tol, kasi maaapektuhan lalo na pag ang binanata ng halimbawa ito Trump administration ang binanata niya yung ekonomiya ng China, 'di ba? Maaapektuhan yung kita, GDP ng China mga tol. At dahil doon maapektuhan din syempre yung budget nila para doon sa militar, no? Hindi natin alam kung paano gagawin ng Amerika 'yon mga tol, pero tignan natin mga kapatid, malay mo 'di ba na sa pagdating ng panahon talagang wala nang magawa ang Amerika at ang magiging pinakamalakas na talaga sa buong daigdig China. Kahit anong gawing sanction ng Amerika wala na silang magawa. China na pinakamalakas na bansa sa buong daigdig. Wala na talagang makakapigil sa kanila. Kung anong gusto nilang sakupin, masasakop nila, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.